Dahil gamit natin to, itong DJI Nano and itong DJI Mini Mic, no. Ito yung combo natin na ipapakita ko sa inyo para malaman nyo kung maganda yung quality sa mga makukuha nating vlogs. Magandang araw sa inyo mga idol. Ayan, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga yung trabaho ko dito sa pagbaban life dito sa Japan. So, hindi lang kasi van yung dinadrive ko ngayon, may bus din. So, well, ang trabaho ko nga pala dito sa Japan mga idol sa ngayon ay ito, pagdadrive nitong van. Work ko or yung biyahe ko ay hatid sundo ng mga tao sa company. So, susunduin ko sila sa mga bahay nila or apartment, tapos ihahatid sa company. Tapos aantay din ako ng lalabas galing sa company, tapos ihahatid ko sila sa mga bahay nila or apartment. Yun yung trabaho ko dito mga idol, gamit itong van. And itong van naman ay naiuuwi ko sa bahay mga idol kasi mahirap naman, no, na igagarahe ko siya. Tapos yung trabaho ko sa umaga, malapit lang sa bahay yung pinakauna kong sundo. So malayo na kapag pupunta pa ako dito ng Kakigawa, kukunin ko yung van, ganon, di ba? So mahirap na yung ganon. Kaya mas kapag sa ganitong trabaho, mas okay siya na may uuwi mo siya sa bahay. Kailangan meron kang parking lot. So meron naman akong kakilala, apartment lang yata sila or ano ba, pero nagbabayad siya sa parking lot dahil parang wala yata silang parking. Pero ang magbabayad nun yung company naman, yung nag-hire sa atin, yun naman yung magbabayad nun. Pero pag meron kang parking lot na libre, so mas okay yun. So yun lang naman trabaho ko, and ngayon nga kakatapos ko lang maghatid ng papasok ng 11:30. And pauwi na ako ngayon sa bahay. So ganitong oras nakakauwi ako sa bahay mga 11:30, 11:40. So umalis ako sa bahay ng alas 6. Tapos nakatatlong biyahe tayo ngayon. And nakakauwi ako sa bahay ng 11:30. Tapos yan 11:30 to 3:30 naman ay free tayo. Wala tayong ginagawa, no? Pero 3:30 umaalis na naman ako ng bahay. And babiyahe ako ng 4 niyan. Nakakauwi ako 9:10 na ang gabi. So, ganun yung schedule mo mga idol dito sa pagtrabaho rito. Actually, nagustuhan ko siya kahit medyo mahirap yung schedule niya. Pero alam kong minahal ko tong trabaho na to kasi nung nagpaalam ako kanina sa mga tao ay naiyak talaga ako. Buti na lang meron tayong shades. Dahil sobrang init na dito sa Japan. Naiyak talaga ako. Minahal ko yung trabaho na to. So, ganun lang talaga, kailangan lang natin i-give up ang trabaho na to para naman hindi lang sa sarili natin kundi para sa future ng pamilya natin. So ganun lang talaga, kailangan natin itong i-give up. And also, ano pa ba ang dapat kong sabihin sa inyo mga idol? Kulang ko na lang talaga ay cap para makapag POV vlog na tayo. Hindi lang yung mukha ko yung makikita ninyo, no? Ito, malapit na ako sa amin. I mean, Kakigawa pa pala ako eh. Sa Kakigawa pa lang ako ngayon. Hindi pa ako didiretso ng bahay dahil pupunta pa ako ng clinic. Sa clinic pa tayo pupunta. Yon. So kung papipiliin ako, kung sa future magdadrive pa ba ulit ako ng ganitong trabaho? Yes, of course mga idol. Na-experience ko na, nagustuhan ko siya. Kung magdadrive ako ulit, yes, magdadrive ako ulit ito sa future ng ganitong trabaho. Pero for now, magsisikap muna tayo ng ibang trabaho. Dahil part-time lang kasi yung ano ko dito mga idol, part-time lang yung status ko. Naghahanap ako ng full-time na trabaho. Kailangan ko ng full-time na trabaho dahil dito sa Japan ay ang daming bayarin mga idol. Talagang negative na kami. Yes, lubog na sa utang, kaya kailangan magsumikap talaga ng ibang trabaho, no? Sana may aahon tayo nito kung saan tayo nalubog ngayon.
And ganito lang dito yung countryside namin mga idol. Hindi siya hindi siya mukhang Japan. Walang malalaking building na katulad sa mga malalaking cities, no? And mas gusto ko dito kaysa naman doon. Nako, ang hirap ng buhay pag nasa city. Mas gusto ko tong ganito. Ayun. Ayun. Ang ganda din nito kasi naka-auto ano na siya. Kapag ka dumilim, umiilaw na siya. Maganda. Top of the line talaga tong van na to. Maliban na lang sa sliding door. Wala siyang sliding door mga idol. I mean, electronic ba? Automatic na sliding door. Yun lang yung kulang nito. Pero the rest, nako, kompleto to. Sensor, backup camera, 360 camera. Kompleto tong van na to mga idol. Kompleto to sa features. Isa lang talaga yung kulang. Yun lang talaga yung kulang. Pero okay lang yun, di naman natin yun. Pero maganda sana sa ganitong trabaho kapag automatic yung pintuan ba, para yung mga tao ay hindi na mahirapan. Kasi medyo mabigat to na ang iba hindi nasasara ng maayos. Yun lang yung disadvantage na. Pero the rest, okay na okay to mga idol. So yes, yun lang. And see you around sa susunod natin na mga vlogs mga idol. And kung nagustuhan nyo yung mga ganitong update ko ba, mga raw vlogs lang dito sa Japan, ay mag-subscribe na kayo dyan. Dahil gamit natin to, itong DJI Nano and itong DJI Mini Mic, no? Ito yung combo natin na ipapakita ko sa inyo para malaman nyo kung maganda yung quality sa mga makukuha nating vlogs. Well, ang settings ko lang nito ay simple lang dahil wala tayong pang-edit, no? Na laptop, computer, wala tayong ganon. Cellphone lang tayo. Naka 1080p lang tayo and 24 frame per seconds. Yun lang yung gamit natin. Naka-wide, naka-high, ay super, ultra-wide yung natin, ginagamit natin. Naka-ultra-wide siya, tapos naka-high bitrate. So, yun lang yung pinaka, tips. I mean, yun lang naman kasi yung ginagamit ko. So, I think okay naman siya. Ang result niya, okay naman. Dahil gusto lang natin ng natural looks lang. Hindi na tayo muna magdilag M ba yan? M? And kasi nga, mag-i-edit pa tayo ng kulay-kulay. Tapos, yung cellphone natin ay umiinit, naglalag. So, ito lang, natural lang tayo. 10-bit ang gamit natin mga idol dito. 10-bit yung gamit natin na kulay. Yun lang yung ko. So at least may preference kayo sa ginamit kong settings na ito yung kinalabasan ng video, no? Ito yung ramen dyan mga idol, oh. Grabe, pinipilahan yung ramen na yun mga idol. Pinipilahan yun. Masarap kasi. Dati nung una namin kain, sobrang mura lang hanggang sa pataas ng pataas dahil nga din talaga sa mga nagmamahalan na yung mga bilihin dito sa Japan, no? Dito sa mundo natin. Talaga naman, no? Yung gasolina nagmahalan na din. Kaya nagmahal na din talaga. Pero kung ako, solid siya kumpara sa mga, kasi ang dami ko nang nasubukan o napasukan ng mga ramen shop dito, ramen restaurant sa Japan. So para sa akin, para sa amin ni Mrs., mas the best yung ramen na yun mga idol. Ma-recommend ko talaga. Kung gusto nyo, tawagan nyo ko, mag-comment down kayo dyan. Sasamahan ko kayo, basta ililibre nyo ko. Promise, masarap siya. Tapos malaki yung servings niya talaga, no? So ewan ko lang kung masubukan nyo, kung masasarapan din ba kayo. Pero para sa amin, recommended. Pati yung sabaw niya, nauubos ko siya. Hindi siya nakakaumay, hindi katulad ng iba na nakakaumay yung sabaw pa lang dahil sa taba, no? Hindi mo mauubos. Madalas kasi sa ramen na natitikman namin, masarap naman talaga, masarap. Pero hindi namin nauubos kasi may umay factor ba. Nawawala yung sarap. Minsan yung iba 1/4 pa lang yung nakakain ko, nawawalan yung sarap kasi nauumay na, no? And madalas hindi talaga nauubos yung ramen.
Hindi ko alam ba't ganun. Dahil sa taba yata ng sabaw or something sa timpla. Diyan, nako, nauubos ko yung sabaw mga idol. Totoo, legit. So anyway, signing out na talaga. Bye-bye! Please like and subscribe para patuloy tayo ng vlog dito. Pang-inspire ba? Inspire naman. I-inspire nyo naman ako. Mag-subscribe na kayo dyan. Thank you. Bye-bye!